Ngayon ho, mga kababayan, dakuin po natin si Roque. No? Dakuin ho natin si Roque, mga boss chief amo, sir. Bakit? Eto, nagpapaawa. Mukhang ang gustong sabihin ni Roque, Kasi tayo mga Pilipino, kay Vice ganda din ho ito eh. No? Parang gustong sabihin ni Roque na malapit na po talagang mamatay ang dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Hindi. Real talk tayo. 80 na ho yung dating Pangulo. At ang buhay po ng tao sa ngayon ho, mga kababayan, eh, siguro maka 90 years old ka, masaya ka na dun eh. Maka 90 years old ka, kumbaga, yun na ngayon eh, mga bossing eh. Umisandaan ka, parang si Manong Johnny ka na. Di ba? Kasi si Roque, mga bossing, inaano, binabakbakan po si Vice Ganda, mga bossing, no? Binabakbakan si Vice Ganda na kesyo daw ho, nakahiga na, nakadapa na, nasa sahig na daw po. Alam namin, nasa dahig si dating Pangulong Duterte. Pero hindi namin alam na sa sahig pala natutulog ang dating Pangulo. Kesyo daw po, nakadapa na, nakahiga na, nasa sahig na daw, sinisipa pa daw po, mga kababayan. Yun yung sinabi. Ngayon ho, mga boss si Pamo, sir, baka nakalimutan ni Roque nung panahon na siya ay spokesperson at ito po ay nagsalita patungkol kay De Lima. Grabe, nasa kulungan na yung tao pero talagang hinamak-hamak pa ni Roque ho yun. Diba? Nakalimutan yata nitong bakla na, nitong si Roque na ito. Oh. alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Oh, nasaktan ho talaga sila doon, ano? Nasaktan talaga sila doon. Oh. Sinabi lang naman nasa hig, nasa dahig naman talaga si dating Pangulong Duterte. Anong masama doon? Sinabi lang ni Vice Ganda, jet ski holiday from Manila to West Philippine Sea. Yun din naman ang joke ni dating Pangulong Duterte. Parang inulit lang naman. Bakit napakasensitibo ninyong mga DDS kayo? Diba? Digong nakadapa, nakahiga, Roque nakaluhod, ayaw niyang mas maganda sa kanya. Si Vice Ganda. Grabe ka, uy. Ang ginawa mo, nasa sahig lang si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan. Ako, yan na. Mamamatay na yata sa kulungan. Ako naniniwala, alam nila mga kababayan na talagang imposible na pong makalabas ang dating Pangulong Duterte ng buhay ho. No? Ako ho naniniwala, mga boss chief amo, sir, na alam nila Roque na imposible na pong makalabas pa yan ng buhay. Mga kababayan, kung susundin po ng maayos yung proseso sa West Philippine Sea, sa ICC, sabi po ni Attorney Cristina Conti, aabot ng 8 hanggang 10 taon yung pinaka-proseso niyan. No, yung mga hearing niyan, mga kababayan. Kaya lang, si Sara Duterte naman daw po, ganun, sobra katiwala kay Koopman. Ang naiisip ko doon, etong mga DDS, nahahalata na nila, yung tirada, yung style ni Koopman, puro lang ho pampatagal. No? Hindi po nirerekta kung ano mismo yung problema nila. Ang tirada ni Koopman, birahin po ng birahin yung mga judge at yung prosecutor. No, unang-una 2 judge pinapatanggal niya. Sumunod si Karim Khan. Yung prosecutor pinapatanggal din naman ho, mga kababayan. So wala doon mismo sa ano nila, wala mismo ho mga kababayan, mga boss chief mo, sir, doon sa para mapalabas agad ang dating Pangulong Duterte. Naisip ko, baka naman yun talaga ang gusto ng ating Vice Presidente, yung magtagal ang dating Pangulo sa loob ng kulungan. No, bakit ho? Baka nakakalimutan nyo, malapit na ang 2028 election. At nababasa ho natin, ang trip nilang gawin ho, mga kababayan, is pagmukain si dating Pangulong Duterte na kagaya daw po ni Ninoy Aquino. Yan po ang sinusundan nilang mga bossing. Sinusundan nilang plano.
pagmukain na si dating Pangulong Duterte ay parang si Ninoy Aquino. Pero malayong-malayo naman ho, mga kababayan. Yung kay Duterte ang dami namang nakakaalam na Pilipino na ang sinasabi maraming natodas nung panahon nang siya ay nanunungkulan dahil po doon sa mga reward system nila. Dahil din po doon sa kota-kota system nila, mga kababayan. 'Di ba? Oh. Sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Curious. Eto si Roque. Eto yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga boss chipamo, sir. No? Tipo ho yatang nakalimutan ni Roque nung panahon niya ay nandoon sa palasyo at siya ay spokesperson ng dating Pangulong Duterte, na ganyan din po. Hindi, actually, mas malala pa ho. Mas malala pa ho, mga kababayan. Doon sa joke ni Vice Ganda. Yung joke ni Vice Ganda, nirepeat lang ho eh. Yung joke ng dating Pangulong Duterte, dito kay pakinggan nyo ho, mga bossing. Oh. On Senator De Lima's statement that you have bartered your reputation and dignity for political gain. As I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Diba? Grabe pa nga siyang magsalita dun, mga bossing eh. Akala ho yata ng bakla, nakalimutan natin yung mga ganung galawan niya. O ngayon no, naalala nyo, bumisita. Tawag ito, naalala nyo, nakita nyo, nagbate o bumate si Roque ng happy anniversary kay De Lima nung panahon ng nakakulong. Kayo, magtatampo sa inyo ang dating Pangulong Duterte. Bakit? Kahapon, 11. No, hindi tayo nag-celebrate ng anibersaryo. Ilang buwan na ba? March, April, May, June, July, August. August 11. Di ba kahapon diyan sa Pilipinas, hindi man lang tayo bumati ng happy 5th Mansari kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Uulitin ko, mga DDS. Sana ito yung sasabihin namin sa inyo, ma-appreciate ninyo. Okay, mga DDS? Ika-5 buwan ng dating Pangulong Duterte, diyan sa dahig o sa pagkakapiit o sa pagkakakulong. Ngayon, kung sakali man na trip nyo na mag-alay ng ikalimang buwan ng dating Pangulong Duterte, ito ang sasabihin ko sa inyo. No? Para mas solemn, pa-print kayo ng tarpaulin. Siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 6x9 na laki ng tarpaulin. Black and white Walang magpapaano. Baka naman ang gawin nyo ang background ng dating Pangulong Duterte may ulap-ulap sa likod, may kulay blue pa. Kulay blue, madaming kulay. Tapos may ulap-ulap sa likod. Wag ganon, pangpatay yon. Kasi ang dami kong nakikita kasi, mga kababayan, sa Facebook, igigreet ho ng happy birthday, tapos may ulap-ulap sa likod, yun yung background. Pampatay ho yun, mga boss chipamo, sir, wag ho yun. No, simple lang ang gagawin. Dating Pangulong Duterte, mukha, tapos may background na siguro black and gray o black and white lang. Sapat na yun. Yung black and white, ang ibig sabihin nun ay kalungkutan natin kasi 5 buwan nang nakakulong ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Wag yung makulay na merong ulap-ulap sa likod. Pampatay ho yun. Okay? So ngayon, hindi makukumpleto yan kung walang alay na kandila. 2 kandila. 2 kandila. Tarpaulin, nakatayo. 2 gandila sa gilid. Tapos, yung pansit. Kung pansit man ang baon natin doon sa pag-celebrate niyan, pansit, tapos may puto, samahan nyo na din po na soft drinks o samahan nyo na yung paborito na paboritong inumin ng dating Pangulong Duterte. Ay nako, sabi ko sa inyo, mga kababayan, baka doon dinggin yung dasal na mapalaya ang dating Pangulong Duterte. No? Ewan ko na nga lang, baka mamaya ma-realize ng ating Panginoon yung ipinagdadasal niyong lumabas, minumura ko niyan yun, baka sabi ni Chi, kape daw.
O, kape. Siyempre, kapag ka may kape, bibili kayo ng kape, ano? Punta kayo ng ano, sa mga palengke, may nabibili Rebisco, yung biskwit. Nako, kesa biskwit na pa ano-ano tayo, pa 5 piso, o kung magkano man yung mga magic flakes na gano'n, wag na yun. Alam natin madaming dadalo ng mga DDS mga bossing no? Ang bilhin natin, yung mga biskwit na nasa lata, yung ganyang kalalaki, o MY San yata yung tatak nun, ganyang kalaki square. Diba? Tapos kapag binuksan mo yung biskwit, binuksan mo yung lata, yung mga biskwit may mga parang pa-flower pa parang, yung may iba-ibang baraha, para hindi tayo mainip doon. Mahirap na pag nainip tayo. Siyempre, habang nandun tayo, nagse-celebrate tayo, kahit pa paano naman, magbaraha tayo. Wala na lang pera-pera yung tipo bang mag-e-enjoy lang tayo. Ay, tiyak mga bossing. Sakla? Sira ulo ka, Chi. Bakit pati sakla? Gusto mong magpasakla? Bakit pati sakla? Sakla. Para yung tong daw. Hindi, wag na yung sakla. Masyado na yun. Sobra na yun. Okay na yung na lang tayo. Magdala tayo ng baraha. Magdala ng baraha. Sabi ni Romelito, Mostaho. Pampatay din yun, boss. Ang alin biskwit. Para lang hindi tayo gutumin. Habang tayo ay habang tayo nagpapalipas ng oras, nagbabaraha tayo, may ginangata tayong biskwit. No? Ewan ko kay Chi, bakit nag-suggest ng sakla? Mga kababayan, tigil na natin to. Magpapaalam na ako sa inyo. Mga Boss Chi Amos, maraming salamat po at huwag niyong kalimutan na i-subscribe, i-follow yung ating Facebook page na Mark Ramos. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Talaga to si Chi, pati sakla, isinama.